tulungan po natin yung ating isang kababayan. Forest locator, single antenna, dowsing rod, Japanese arometer at Japanese one. Kapag hindi mo po binalahatan po yan po ay kusang mapakanan po kati sa pag-ikot po ng ating single antenna. Kapag walang bala, isang mapagpalang araw at magandang buhay po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Muli, samahan niyo po ako sa paghanap, paglukit po ng bulim ng tubig underground sa ilalim ng lupa. Tulungan po natin yung ating isang kababayan at siya po ay magpapatayo ng gripo. At gamit pa rin po ang long range locator, single antenna, dowsing rod, at Japanese arometer at Japanese one, mga ka-TH. At ito ka-TH, tulad pa rin ng aking sinasabi, kapag hindi mo po binalahan ito pong single antenna, volume ng tubig po ang kanyang ilulukit. Hindi po ito makakalukit ng gold kapag wala po siyang balang gold. Volume lang ng tubig ang kanya pong ilulukit. At hindi na rin po makakalukit ng mga minerals at ano pa man na kaya ilukit po ng locator. At ito pa rin sa paghanap pa rin po ng volume ng tubig, gamit po ang single antenna sa pamamagitan po ng ating locator. Kaya ito ka-TH, hanapin po natin yung volume ng tubig. Ayan, doon pa rin po siya tumuturo sa area nyo. Ayan, ito pa rin. Ayan, kapatid, dito po siya tuturo. Ayan. Ayan, dito. At dito po, mga kapatid, sa kaliwa. Ayan. Doon po siya bumabaling. At dito naman tayo sa kanan. Ayan, magkakaroon na po kayo ng idea kung saan po nakatapat yan. Ngayon, mga kapatid, ayan. Nada ko po tatapatan yan. At kapag natapatan po yan po ay kusang magkocross. Yan, ito na ka-TH. Cross pa rin yan. At kapag isa lamang po ang ating gagamitin, yan, ito. Yan pa rin. Ito ka-TH. Kapag volume po ng tubig, ang nalulukit po ng ating locator, ayan. Ang ikot po niya ay pakanan. Ayan. Pakanan po kati sa pag-ikot po ng ating single antenna kapag walang bala at volume po ng tubig ang ilulukit po natin. Ayan, ito ka-TH. Ayan. At gamit pa rin po itong dowsing rod kung pares po yung kanyang deteksyon ng ating pong locator. Ayan, minabuti yung mga ka-TH na wala na po siyang handle at wala na po siyang pindulong sa dulo para mas maramdaman po natin yung paghatak po ng ating dowsing rod. Ayan. Ayan pa rin ka-TH. At ito tatapat ako. Pag natapatan dyan, yan po ay nagkukross. Ayan, ito na ka-TH. Cross pa rin yan. Ayan. Ganyan pa rin po yan. Kapag lumabas ako, ayan, bubuka po yan. At yan po ay babalik. Kaya ito po yung walang puluhan. Dahil kapag pinisil ko po yan, pisil na pisil, doon po mararamdaman natin kung gaano kalakas yung paghatak ng ating pong dowsing rod. At gamit pa rin ito mga ka-TH. Ito po ang ating Japanese arometer, Japanese one. At ito po ay pinagsama ko na, ginawa ko na pong Japanese arometer. Yan. Pwede po itong maiksi, nakadapa, nakaupo sa paggamit po nitong ating Japanese arometer. Kahit po tayo papasok sa loob ng iba. Yan. Doon pa rin ka-TH, doon pa rin siya tumuturo. At kapag dito pa rin naman, ayan. At ngayon kapag natapatan po yan, ganyan po ang resulta ng pagdalo ng ating Japanese arometer. Ngayon kapag tinapatan po ito mga ka-TH, ito yung ating target. Ito po ang dulo. Pag tumapat lang po yun dyan, yan po ay iikot na. Kahit hindi pa po natin natatapakan ng tamang tinatatapatan po ng ating target. Ayan, ito ka-TH. Ayan, umiikot na po siya. Ibig sabihin, dito po yung kanyang volume na tubig. Ayan.
At pag tinapatan po yan, ganyan po yung magiging resulta niya. Kaya pwede po natin kaigsiin. Ito po ang ating Japanese Orameter. Ayan mga katis, malakas po yung kanyang pag-igot. Ito pa rin mga katis. Ito po yung ating Japanese one. Sa paggamit pa rin po ng ating mga kahit sa ating mga inuukay. Ito po yung pag-estimate na lalim, lapad, laki. At paggagamit po, napaka-importante ito sa ilalim. Na pwede rin pong gamitin sa paghanap po ng volume ng tubig. Ayan. So mga katis, ito po ay segundo lamang sa kanyang paggalaw. Ayan. Ganyan po yung ating Japanese Orameter at Japanese bar. Ayan. So kasi pag natapatan po yan, ang bounce po ng ating pendulum ay ganyan po yan. Kalakas. At kapag yan ay tinapatan po natin, ikot po yan ng pakanan dahil volume po ng tubig. Pati yung paghawak po ng ating Japanese one, kailangan yung palad pa rin po. Talagang dikit po yan sa handle. At ito pa rin mga kati sa pag-estimate po ng lalim ng ang volume ng tubig, kung ilang tubo yung kanyang papasukin sa ilalim para kung gaano po kalakas yung source ng tubig. Ay ganito rin po yung paggamit sa pag-estimate ng lalim kapag tayo po naghukay na doon sa ating site, kung gaano po kalalim yung tamang dapat natin hukayin sa ilalim. Na hanggang doon lang po yung hukay natin at mga katis, hindi pa rin po doon natapos yung lahat kapag maghukay po tayo doon sa ating treasure site. So katis, sa paghanap, sa pag-estimate po ng lalim, ito po yung ating target, dito na tinuturo ng ating locator. Ayan, ganito rin po yung pag-estimate ng lalim. Ayan, ganito katis, ganito po yung kalakas. Ayan, pag natapakan ko po yan, ito po ay magkukross na. Ayan mga katis, cross na po yan. Ngayon, lalabas po ako. Yan, dapat naka-permis po yung ganyan. Kapag tinagalan mo po ng pagtigil dito sa paglabas mo sa kanya at natatalikuran mo yung target natin, babalik po yan. Kailangan, huwag nyo na po hintayin na magtagal kayo pag lumabas kayo sa tamang deteksyon. Paglabas nyo katis at bumuka ito, utay-utay na po kayo maglakad, papalayo. Kung saan ito mag-iikis, yun po yung unang estimate ng ating lalim na dapat po natin hukayin. Pero kapag nakachinilas po tayo, yung unang estimate po na kung saan siya mag-iikis, yun po ay times 2. Ito katis, muli, estimate po yung lalim. Yan. Kung gaano po kalalim itong ating volume ng tubig. Ngayon, ito katis, pag-cross na po yan, lalabas ako. Yan. Ito katis, diretso na po yan. Straight. Yan. Ganun siya. Dito mo. Yan, ito katis. Dito pa rin po, una na cross. Ito pong ating ito pong ating single latina. Ayan, dito po siya nag-cross. Unang cross po ng ating single latina. Ngayon lalabas po ulit ako. Ayan. Sa pangalawa pong pag-cross nito, yun po ang kukuhanin natin. Ayan. Ayan, dito pa rin katis. Dito po siya nag-cross yung ating pong single latina. So, ibig sabihin, pumapasok po ito ng mahigit na 3 tubo. 20 feet po ang isa. Ayan. At ibig sabihin niya mga katis, yung unang cross po natin doon, dahil saka tayo po yung nakatinilas, yan po ay times 2. So kinuha po natin yung pangalawa, hindi naman po siya umabot ng times 2. So ibig sabihin po, dalawa pa rin po yung kanyang volume ng tubig doon. Pangatlong volume po yan. At muli po mga kababayan, mga katis, maraming salamat po sa ating lahat. At ito po yung single antenna. Ito po mga katis, mga kababayan, ito po ay promo. At mag-chat lamang po kayo sa aking Facebook account. At ito po ay doon na lang po tayo mag-usap sa Messenger. Muli mga katis, single antenna, ito po ay 3 piraso na ang aking ginawa na magbibigay po ako ng promo para sa inyo mga kababayan sa murang halaga. Muli maraming salamat po sa lahat, sa ating mga kababayan. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya, higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis.